Tingnan niyo mga kapatid, aaminin ko sa inyo. Nadurog ang puso ko nang mapanood ko ang video na ito na ipapakita ko sa inyo. Malungkot na patoto ito, sa totoo lang, ito ay isang tristemonyo. At nagsisimula tayong magtanong kung hanggang saan kayang umabot ng isang tao. Mga kapatid, ang tao ay may likas na kasamaan dahil sa kasalanan. Pero kapag binigyan niya ng pagkakataon ng kaaway, tingnan niyo, napakalaking pagkawasak ang nagagawa ng kaaway. Pero ipapakita ko sa iyo na sa kwentong ito ay may napakahalagang aral para sa akin at para sa iyo. Kaya gusto kong manatili ka hanggang dulo dahil sa huli malalaman mo ang buong kwento ng video. Kaya napakahalaga na punuurin mo ito kasama ko. Gusto kong sabihin dito ang ilang napakahalagang katotohanan na una ay para sa akin at para rin sa iyo. Tama ba? Lahat tayo ay maaari itong mangyari sa ating lahat. Tama ba? Kaya panurin mo ito kasama ko. Ito ay video ni Maisa Ribeiro, isang babae na nangangaral, isang pastora. Mayroon siyang channel dito sa YouTube at sigurado akong mabibigla ka. Sa kwentong ito, bigyan pansin mo ito, makinig ka ng mabuti. Magkukwento ko sa inyo ng isang kwento. 20 taon nang nakalipas, miyembro ako ng isang lupon sa isang asosasyon. At narinig ko ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na kwento na narinig ko sa buong buhay ko. At maaaring may ilan sa inyo na narinig na ang kwentong ito dito sa inyo. At kung narinig niyo na, sabay-sabay nating alalahanin ang kwentong ito ng may kirot. Sa isang pagkakataon, sa isang simbahan sa isang lugar sa Brazil, may isang dalagang humingi ng pahintulot para magsalita sa harap, sa mikropono. Matagal na siyang dumadalo sa simbahan, mga 1 taon, mahigit 1 taon na. At kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng babaeng natatapos na sa Sabbath School at sinabi, "Kailangan kong ikwento sa inyo ang aking kasalanan." At ang mga tao ay natigilan habang pinapanood siyang magsalita. At sinabi niya, "Gusto ko ikwento sa inyo. Nandoon ako sa simbahan noong oras na yon, ang pastor ay naghahanda doon, inaayos ang ilang bagay. Ang asawa ng pastor kasama ang 2 anak nila nandoon sa kaliwang bahagi, sa kaliwa ko. At nandun ang buong simbahan na magkakasama. Alam niyo naman na sa pagitan ng Sabbath School at ng pagsamba, punong-puno ang simbahan. At sinabi niya, kailangan kong ikwento sa inyo ang aking kasalanan. At ang kasali ng kailangan kong ikwento ay ako ang kalaguyo ng pastor." Tingnan mo yan, miss. Nang sinabi niya yon, biglang nawala ng malay ang asawa ng pastor doon mismo. At natakbuhan ng mga anak para tumulong. Lumapit ang pastor sa kanya at sinabi, "Ano ba yung sinasabi mo? Nabaliw ka na ba? Ano yan, iha?" Sabi niya, "Kailangan ko talagang sabihin, kailangan kong ayusin ang problema ko. Kailangan kong iligtas ang kaluluwa mo. Kailangan kitang ayusin. Ang mga danita, palagi nilang ginagamit yan, mag-ingat ka, kailangan kong tumulong." Palagi nilang ginagamit ang salitang tulong, alam mo. At nung sandaling yon, nagkagulo ang buong simbahan. Hindi ko na kailangang sabihin na walang naganap na pagsamba. Walang pagsamba. Hindi nila nagawang ituloy ang pagsamba. Ang asawa ng pastor ay binuhat mula roon. Dinala siya palabas. Hindi alam ng pastor ang gagawin. Nagsimula siyang magsabi, "Mga kapatid, pakiusap." Isa itong malaking hindi pagkakaintindihan. Sabi niya, "Hindi ba, mahal ko? Kailangan kong sabihin, kailangan kitang iligtas at kailangan mo rin akong iligtas." At dinala siya sa isang maliit na kwarto. Sumunod ang asawa ng pastor at nagsimulang makipag-usap sa kanya. Kinausap niya ito at naging napakalaking kaguluhan. Sabi niya, "Tingnan mo, patutunayan ko sa iyo na totoo ito." Aminin na natin na walang sinuman ang makakaalam. Talagang maayos itong nagawa, pero kailangan kitang sabihan at sinabi niya ito sa asawa ng pastor. "Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko." Sabi niya, "May isang paraan lang para maniwala ka sa akin. Halika dito. Ang asawa mo ay may marka sa kanyang ari at ang marka ay ganito, ganito at ganito." At tiningnan siya ng asawa at naniwala agad sa kanya. Alam mo kung bakit? Dahil ang pastor na yon ay hindi kailanman nakipagtalik sa iba, kundi sa kanyang asawa lang. Nagpakasal silang pareho na bruhen. At sinabi niya, "Walang nakakaalam nito. Paano nalaman ng dalagang ito?" Kaya mo bang isipin kung ano yon? At hindi rin niya kailanman sinabi ito kanino man. At napaniwala niya ang asawa ng pastor. Ikinuwento niya ang mga detalye tungkol sa katawan ng pastor, mga detalye tungkol sa kanya, pati mga bagay na sinasabi niya habang natutulog. Makinig ka ng mabuti. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo na natapos ang kasal na yon. Ang buong simbahan ng pastor na yon ay nalugmok sa isang estado ng pagkabangkarote na hindi ninyo maiisip. Isang salita, dahil ang sabi ni Santiago, ay maaaring sumira sa buhay ng isang tao magpakailanman. Alam mo ba kung ilang taon na ang lumipas mula sa kwentong yon? Hanggang sa nalaman ko, 20 taon na ang nakalipas nang malaman ko yon. 20 taon na rin ang lumipas mula nang mangyari iyon. Bakit ko nalaman ang kwentong ito? Nalaman ko ito sa isang pagpupulong ng komite sa asosasyon. Tinawag kami ng presidente isang araw at sinabi niya ito, "Mga kapatid, kailangan ko ang tulong at panalangin ninyo para sa isang bagay." "Ano yon?"
20 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang kwento ng pastor at ikinuwento niya lahat sa amin. Nangyari ito sa isang simbahan na ganito at inalis namin ang kredensyal ng pastor na iyon. At ang pastor na iyon ay pumunta sa probinsya at nanatiling mag-isa. Ang asawa niya ay may asawa na rin, may iba ng mga anak, namumuhay na siya ng sarili niyang buhay. Pero ako ay tinawag. Pakinggan mo si Presidente habang ikinukwento niya sa atin. Ako ay tinawag. Ilang araw na ang nakalipas, sa bahay na isang ginang na puti na lahat ang buhok namamatay dahil sa cancer. At ang babae nito na namamatay dahil sa cancer, humiling ng ilang minuto para makausap ang pastor. Pero kailangan daw na ang presidente ng Iglesia Adventista ang makausap niya. At pumunta ako doon dahil ako ang presidente. Pagdating ko roon, sinabi ng babae sa akin na siya ang dalagang nagsabi noon tungkol sa pastor. Ang di umano'y kabit ng pastor. At sinabi niya sa presidente na siya ang nag-imbento ng buong kwentong iyon. Pero paano niya nalaman ang mga detalye tungkol sa katawan ng pastor? Noong panahon na siya ay na-in-love sa pastor. Nagtatrabaho siya bilang tagalinis sa loob ng ospital. At nakonfine ang pastor, pakinggan niyo ito. Nakonfine para isang operasyon sa appendix at talagang nahirapan siya. At kaibigan niya ang isang nurse. At pumasok siya sa kwarto kasama ang nurse. Tinanggal ang kumot sa katawan ng pastor at tiningnan ang buong katawan ng pastor habang ang pastor ay nasa ospital at nasa koma. At kapag may sinasabi ang pastor, narinig niya ang sinabi ng pastor at tiningnan niya ang mga detalye ng katawan ng pastor at inalala niya ito. Itinanim ni Satanas sa isip niya ang isang bagay at inisip niya ito hanggang sa tuluyang masira ang buhay ng pastor. At kinuha ng presidente ang isang kredensyal. Pumunta siya sa maliit na lugar kung saan naroon ang pastor. Yung kawawang pastor na iyon, yung siniraan. At lumapit siya sa kanya at sinabi, kasama ang ilang mga kapatid pastor, nandito ako para ibalik sa iyo ang iyong kredensyal. Natuklasan namin kasinungalingan pala yon. Alam mo ba kung ano ang sagot ng pastor, kapatid? Sabi ng pastor, ibabalik niyo rin ba sa akin ang pamilya ko at mga anak ko? Ibabalik niyo ba sa akin ang aking reputasyon? Kung hindi niyo isasama yon sa ibabalik niyo, mas pipiliin ko na lang manatili dito. At si pastor, ilang araw na ang nakalipas, nalaman ko na namatay siya doon sa lugar na yon. Sino ang pumatay kay pastor? Hindi lang yung babae na yon, lahat ng nagsalita kasama niya ay tasali rin. Kasi mga tao, kapag may nangyayaring ganitong klaseng gulo, maraming tao ang nasasaktan, maraming tao ang nagdurusa. Nasasaktan talaga. Mga kapatid, patawarin niyo ako na kailangan kong pag-usapan ito, pero totoo ito. May mga lugar na talagang natatakot ako manggaral, pero pumupunta pa rin ako kapag tinawag ako. Dahil sasabihin ko sa inyo ang isang bagay. Kagabi, nabanggit ko na ang buhay ng mga nangangaral na mga katotohanan ito ay talagang naaapektuhan. Ang isang bagay na ganito kalaki ay naipapasa mula bibig sa bibig hanggang sa lumabas na parang impyerno sa uli. Meron kaya mga danita sa ating paligid? Ang langit ay isang napakagandang lugar. Hindi ito sulit, mga kapatid. Hindi ito sulit. Gusto ng Diyos ng higit pa para sa ating buhay. At ikaw, nagmamadali tayo sa mga bagay para mapuno ang ating isipan, para maging bahagi ng ating bokabularyo, para pag-isipan natin ang tungkol sa ibang tao. Subukan natin ang isang pagsasanay. Mag-isip ka ng mabuti tungkol sa taong pinakamarami kang alam na masama tungkol sa kanya. Isipin mo yan ngayon. Alam mo ba kung anong mangyayari sa'yo? Mapupuno ng kapayapaan ang puso mo. Dahil yan ang nangyayari, mga kaibigan. Kung hindi mo kayang buksan ang bibig mo para magdala ng kapayapaan sa buhay ng iba, huwag mong buksan ang bibig mo para magdala ng impyerno sa buhay ng kahit sino. Mahal ni Jesus ang mga makasalanan at mga kaawa-awang tao. Lahat ng mga nagkasala at namatay, tunay na mahal sila ni Jesus. At may higit pa siyang maiaalok para sa atin. Hihilingin ko ang isang bagay sa pangalan ni Jesus na yung umaga. Isang bagay na napakahirap gawin. Pero kung may isang tao sa pangalan ni Jesus na nagsalita ng tungkol sa ibang tao, kahit na totoo ito, at hindi humingi ng tawad, na humingi ng tawad sa Diyos ngayon at magmadali at humingi ng tawad sa taong iyon. Mga kapatid, tingnan ninyo, hindi ko alam sa inyo, pero ako ay naantig ng mensaheng ito. Dahil parang napapanahon talaga ang menseng ito, mga kapatid. Kailangan natin to ngayon higit kailanman. Minsan, mas mabuting manahimik na lang tayo
at hayaang maayos ang mga bagay-bagay. Ipagkatiwala natin sa Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, ang dila ay delikado. Sabi sa Biblia, sa Aklat ni Santiago, Kabanata 3, basahin nyo na lang sa bahay ninyo mamaya. Doon, nagsisimula ito sa pagsasabing, lahat tayo ay nadadapa sa maraming paraan. Pero ang taong nakakakontrol ng kanyang dila ay isang taong mature, isang taong tunay na nakalulugod sa Panginoon. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung anong nangyayari kapag may nagsalita ng paninirang puri na gaya nito. Saan ba ito nanggagaling mga kapatid? Saan ba ito nanggagaling? Ipapakita ko sa inyo. Tingnan ninyo. Sa parehong kabanata ng Santiago, Kabanata 3, talata 6, tapos 9 hanggang 11. Tingnan ninyo kung ano ang sinasabi ng Biblia. Ang dila ay parang apoy. Ito ay mundo ng kasamaan na nagpaparumi sa buong katawan. Sinusunog nito ang buong buhay dahil ang impyerno mismo ang nagpapaliyab dito. Minsan, pinupuri nito ang Panginoon at Ama. At minsan naman, isinusumpa ang mga taong nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. At sa gayon, pagpapala at sumpa ay nagmumula sa iisang bibig. Mga kapatid, hindi ito tama. Maaari bang magmula sa iisang bukal ang parehong matamis at mapait na tubig? Mga kapatid, ito ang purong katotohanan. Ang mismong impyerno ang nagpapaliyab ng apoy na sumisira sa buhay ng mga tao. Sa pamamagitan ng ano? Sa dila ng iba. At sa kasamaang palad, pati na rin sa dila ng mga Kristiyano. Sa dila mismo ng bayan ng Diyos. Tingnan ninyo mga kapatid, may mga tao dito sa YouTube na gumagawa ng mga channel mga kapatid para siraan ng iba. Wala na ba silang mas magandang pwedeng pag-usapan mga kapatid na siyang salita ng Diyos? Wala ba silang nilalaman na pwedeng ibahagi? Palagi na lang silang gumagawa ng kontrobersya at naninira ng kapwa. Mga kapatid, dapat tayo mag-ingat kahit sa pagsunod sa mga ganitong pahina dahil maaari nitong palalain at painitin palalo ang sitwasyon. Tama ba? Maaari nitong malinlang ang ating puso. Bakit? Tingnan mo ang isa pang talata na sinasabi ng Biblia o Kawikaan 18, talata 17. Ganito ang sabi, ang unang maglahad ng kanyang kaso ay tila may katuwiran hanggang sa dumating ang isa pa sa harap niya at siya'y usisain. Ibig sabihin, may dalawang panig ang bawat kwento. Tingnan mo ang kwento ng taong ito kapatid, ng pastor na ito, nakakalungkot. Naapi ang taong ito. Inakusahan siya ng isang bagay na hindi niya ginawa, isang paninirang puri. Mga kapatid, maaaring mauwi ito sa kulungan. Ito mga kapatid, ito ay galing mismo sa impyerno. Wasakin ng isang pamilya, napakalungkot nito. Pero sana magsilbing aral ito sa akin at sa iyo. Alam mo kung bakit? Minsan nagiging malupit tayo mga kapatid. At may natutunan na akong isang bagay. Kapag tinuturo natin ng ibang tao, madalas ay dahil gusto nating maramdaman na mas banal tayo. Naintindihan mo? Akala natin mas magaling tayo kaysa sa iba. At minsan, nagpapasalamat pa tayo sa Diyos. Diyos, salamat. Dahil hindi ako katulad ng taong yon. Salamat. Dahil hindi ko nagawa ang kasalanang yon. Mga kapatid, nagkwento si Jesus ng isang talinghaga na eksaktong tungkol dito. Ang talinghaga ng publikano at ng pariseyo. Ang publikano ay tagasingin ng buwis noong panahon ng Roma. Itinuturing sila ng lipunan bilang pinakamasamang uri ng tao. Bakit? Totoong makasalanan sila. Nagnanakaw sila sa mga tao, nanginghikil sila sa mga tao. Pero ang sabi ng Biblia, nang dumating siya sa simbahan, sa templo, hindi niya ginustong pumasok sa templo at hindi niya rin ginustong tumingin pa itaas dahil inisip niya, hindi ako karapat-dapat. At nagsisi siya sa mga ginawa niya. At sinabi niya Diyos at pinapalo niya ang kanyang dibdib at sinasabi, hindi ako karapat-dapat tumingin pa itaas dahil ako ay makasalanan. At pagkatapos, ikinuwento ni Jesus na dumating ang pariseo, ang relihiyoso, yung sanay mag-ayuno at kabisado ang mga kasulatan. At pumunta siya sa gitna ng templo at pinapapalo niya ang kanyang dibdib at sinasabi, salamat sa Diyos, hindi ako katulad ng taong yon, ng mga makasalanan. Ako ay nag-aayuno, ako ay nagdarasal, ako ay nagbibigay ng ikapu. Mga kapatid, at sinabi ni Jesus, alam niyo ba kung sino sa dalawa ang tinanggap ng Diyos? Ang publikano, yung maniningil ng buwis, dahil siya ay nagpakumbaba sa harap ng Ama. At ang nagpapakumbaba ay tataas, at ang nagmamalaki ay ibababa. Kaya mga kapatid, kailangan nating mag-ingat sa paninirang puri, alam niyo? Nakikita ko ito madalas sa ating paligid, at kailangan nating bantayan ito mga kapatid. Ang dila, naintindihan mo? Naalala mo bang halimbawa ni Jose? Si Jose ang napagbintangan, hindi ba? Ibinenta siya bilang alipin ng kanyang mga kapatid noong siya ay 17 taong gulang, tandaan mo yan. At pagkatapos ay nanirahan siya sa bahay ni Potifar, isang lalaking nasa ilalim ni Paraon. Siya ang taong natatrabaho para kay Paraon. At si Jose ay nanatili doon na nagtatrabaho bilang lingkod, bilang alipin, hanggang sa ang asawa ni Potifar ay nagnais na sumiping kay Jose. Ngunit tumanggi si Jose dahil siya ay isang taong makadiyos, isang taong may prinsipyo. At tumakbo siya palayo. Ngunit naiwan sa kamay ng babae ang kanyang damit. At alam mo ba kung anong nangyari? Pagdating ng asawa niya, inakusahan niya si Jose na tinangka siyang pagsamantalahan. Mga kapatid, yon ay isang paninirang puri. Gaya rin ng babaeng ito,
Pumunta siya ron at nakita ang pastor sa ganong mahina na kalagayan na sumasailalim sa operasyon. At napansin niya na may pagkakataon siya roon. Opa, nakita niya ang katawan ng pastor sa oras ng kahinaan mga kapatid. At yon ay isang pana ng kaaway. At ang kaaway ay bumubulong sa isip niya kung kailan niya dapat ikwento ang lihim na ito sa iba. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Minsan, may mga nalalaman tayong mga bagay mga kapatid na kailangan nating bantayan. Hindi natin kailangang ipasa sa iba. Huwag mong ikwento kahit kanino. Kahit pang intensyon mo ay tumulong, alam mo yon? Kasi minsan, ginagamit natin ang dahilan na yan, di ba? Hindi, sinasabi ko lang sa'yo para ipagdasal mo si ganito. Mga kapatid, yan ay may tinatagong kasamaan sa atin. May tinatagong pagkarelihiyoso, mga kapatid. Gusto nating magpakabanal, mga kapatid. Mas malala pa tayo kaysa sa taong gumawa nun. Kasi kahit papaano, siya, lantad ang kasalanan niya. Pero tayo, hindi. Mga kapatid, nakikita ng Diyos. Gusto ko lang basahin pa ang isang talata dito para maintindihan mo kung gaano ito kaseryoso. Nakita mo yung babae na nagsinungaling na nagpakalat ng paninirang puri? Mataas ang naging kabayaran niya, di ba? Tingnan mo kung gaano ito kaseryoso, ha? Kawikaan, Kabanata 6, talata 16 hanggang 19. Ganito ang sinasabi, May 6 na bagay. 6 na bagay na kinamumuhian ng Panginoon. O mas tama, 7 bagay na itinuturing niyang kasuklam-suklam. Mayabang na mga mata, sinungaling na dila, mga kamay na pumapatay ng inosente, pusong nagbabalak ng kasamaan, mga paang nagmamadaling gumawa ng masama, saksing bulaang nagsasalita ng kasinungalingan, at ang nagkakalat ng alitan sa pagitan ng magkakapatid. Tingnan mo, ayoko mapasama sa listahang ito mga kapatid, na mga taong may mga ugaling kinamumuhian ng Diyos, ang saksing bulaang nagsasalita ng kasinungalingan, at ang nagkakalat ng alitan. Mga kapatid, hayaan ninyong sabihin ko ang isang bagay. Kapag nakarinig ka ng masamang balita, kapag may nalaman kang isang bagay na hindi naman sinabi sa'yo, ipagdasal mo ang taong yon. Ganito ang sabi ng Biblia, na ang pag-ibig ay nagtatakip ng maraming kasalanan. Hayaan mong bigyan kita ng halimbawa dito. Isipin mo na may lumapit sa'yo at nagsabi ng isang masamang bagay tungkol sa isang tao. Tapos, ipinakita mo ang pagmamahal. Tapos sinabi mo, tara, ipagdasal natin ang taong yon. May mga pagkukulang din naman tayo, hindi ba? Ipagdasal natin siya. Mga kapatid, doon, ang pagmamahal ang pumipigil sa napakaraming kasalanan na pwedeng mangyari. Alam mo yon? Kaya sana, magkaroon ka pa ng mas maraming pagmamahal sa buhay mo. Hindi ako nangunuro sa kahit sino. Ang tinutukoy ko nga lalo na ay ang sarili ko. Kasi ayoko mahulog sa patibong na yan. Alam niyo mga kapatid, kailangan nating magbantay ng mabuti. Ang simbahan ay nahuhulog sa patibong ng dyablo. Napapansin ko yan ng matindi. Kaya mag-ingat kayo, ayos ba? Kung na-edify ka sa video na ito, hinihiling ko ngayon na i-share mo ito. Pindutin mo lang dito ang button na share. Alam ko na maraming tao ang kailangan makakita ng kwento na ganito. Tama ba? Pagpalain ka nawa ng Diyos at aabangan kita sa susunod na video. Lagi mong tandaan na mabuti ang Diyos at ang kanyang awa ay walang hanggan. Isang mahigpit na yakap.